Tandaan nyo, ang aral ni Kristo, ang tanging aral na mabuti, na ayon sa kabanalan, no? 6:7 ng Mateo. At sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hentil, sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. Huwag nga kayong magsigaya sa kanila, sapagkat talastas ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago ninyo hingin sa Kanya. Bawal pala yung panalangin inimbento ng mga paring Katoliko eh. Paulit-ulit na lang. Si Maria rin ang ibig sabihin nun eh. Ilang kapampaman, ilang kapantas-pantasan, ilan ng awa, ilan ng lahat na ng klase ng ina, inilagay mo na kay Maria. Inang kagalang-galang, inang dapat ipagbantog, panalangin mo kami. Ha? Biring dapat igalang, panalangin mo kami. Biring dapat ipagbantog, panalangin mo kami. Biring makapangyayari, panalangin mo kami. Biring maawain, panalangin mo kami. Biring matibay na loob, sa magaling, panalangin mo kami. Salamin ng katwiran, panalangin mo kami, pati salamin. Luklukan ng karunungan, panalangin mo kami. Mula ng tuwa namin, panalangin mo kami. Sisidya ng kabanalan, panalangin mo kami. Sisidya ng bunyi at pantog, panalangin mo kami. Sisidya ng bukod tanging katimtiman, panalangin mo kami. Rosang bulaklak na di mapuspos ng bait. Sa tao ang halagay, panalangin mo kami. Torin ni David, panalangin mo kami. Torin na garing, panalangin mo kami. Bahay na ginto, panalangin mo kami. Bayan. Kabanantipan, panalangin mo kami. Pinto sa langit, panalangin mo kami. Talang maliwanag. Ano yan? Yan ba aral ni Kristo, mga kapatid? Mga kapatid na Katoliko, wag kayo magalit. Pati yung pare. Gamitin mo utak mo, pare. Nasa Biblia, ang salita ni Kristo, ang doktrina ni Kristo, sa pananalangin ninyo, huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit. Sabi nung pari doon sa Cebu. Makabuluhan naman. Anong makabuluhan? Si Maria rin yun eh. Ilang kapahampaman. Birhen ng mga birhen. Ano? Matrona ng mga matrona. Kung ano-ano pinagsabi mo, siya rin yun. Pati ulit-ulit mo. Hindi ba alam ng Diyos yun? Para ulit-ulitin mo ng ulit-ulitin. Sa pananalangin ninyo, huwag ninyong gamitin ng walang kabuluhang paulit-ulit gaya ng ginagawa ng mga pagano o ng mga hintil. Sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay diringgin sila. Ang nagsasalita rito si Kristo. Kung iginagalang mo yung Kristo, sumunod ka sa Kanya, kapatid. Bakit ayaw niya nung panalangin paulit-ulit? Ayaw ng Ama. Sapagkat huwag kayong magsigaya sa kanila, sapagkat natatalastas ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago ninyo hingin sa Kanya. Hindi ka pa nagsasalita, alam na ng Diyos yun eh, nasa puso. I believe above the storm, the smallest prayer will still be heard. I believe that someone in the great somewhere hears every word. Ba't kailangan mong ulit-ulitin? Kahit nga may bagyo manalangin ka sa Diyos, time 10. Hindi mo kailangan ulit-ulitin. Kahit bumabagyo, kumukulog, naririnig ng Ama yun, di naman siya bingi. Siguro, kaya nga kayo ulit-ulit, nananalangin kayo sa bingi. Alam mo ang dinadalangin na ng Katoliko? Bingi. Kaya inuulit-ulit nila. Alam nyo kung bakit bingi? Pakinggan nyo. 2:18 ng Habakuk. Anong napapakinabang ng larawang inanyuan na yaoy inanyuan ng manggagawa niyaon, ng binubong larawan na tagapagturo ng mga kasinungalingan na tinitiwalaan ng nagaanyo sa kanya,
na gumawa ng mga piping Diyos-Diyusan. Alam nyo, pag ang isang bagay, pipi, ang isang tao, bingi yun. No? Kasi pag ang tao nakakarinig, matututong magsalita, ba't pipi? Kasi bingi. Meron sinasabi si Propeta Habakuk, mga piping Diyos-Diyusan, mga binubong larawan, mga nililok na larawan, tagapagturo ng mga kasinungalingan na tinitiwalaan ang naganyo sa kanya. Basahin natin sa English, kapatid na ganyan. What profited the graven image that the maker thereof hath graven it, the molten image and a teacher of lies, that the maker of his work trusteth therein, to make dumb idols. Yung mga ginawa ng kamay, mga idolo, mga estatwa, bingi yun. Hindi makakarinig yun. 115:4 ng awit. Mga kapatid na Katoliko, huwag kayong magagalit. Huwag yung gagawing magalit kayo dyan sa sinasabi ko. Nasa Biblia nyo yan. Hindi lang binabasa ng pare. Nasa Biblia nyo yan, mga kababayan. Panahon na para tayo magbukas ng isip. Huwag tayong habang panahon pinaglululoko ng mga Romano. Sila may kagagawan yan, yung mga Romano no? Na nakarating dito sa Pilipinas. Huwag kayong magalit sa akin. Basahin niyo Biblia niyo. Kung talagang umiibig kayo sa Diyos at kay Kristo, ang salita ni Kristo nasa Biblia, ang salita ng Diyos nasa Biblia. Ano raw yung mga Diyos-Diyusan na yan? Mga estatwa na yan, mga ribulto na yan? 115:4 ng awit. Pakinggan nyo. Ang kanilang mga Diyos-Diyusan ay pilak at ginto, yari ng mga kamay ng mga tao. Sila'y may mga bibig, ngunit sila'y hindi nangagsasalita. Mga mata'y mayroon sila, ngunit hindi sila nangakakakita. Sila'y may mga tainga, ngunit hindi sila nangakakarinig. Mga ilong. Meron silang tenga, hindi nakakarinig. Kasi kung yung Diyos na pinapanalanginan mo, talagang Diyos na makapangyarihan sa lahat, hindi mo nga kailangan ulit-ulitin Kasi kahit nga sa gitna ng putukan, maririnig ka nun. Pero yung mga pinapanalanginan kasi ng Katoliko, mga Diyos na may tenga, pero hindi nakakarinig. Magagalit ba kayo sa akin, mga kababayang Katoliko? Nasa Biblia nyo yan. Nasa Biblia Katoliko yan. Basahin natin sa Biblia Katoliko, kapatid na Daniel. Ang kanilang mga larawan ay pilak at ginto, isang gawa ng kamay ng tao. May bibig sila, ngunit hindi nagsasalita. May mga mata, ngunit hindi nakakakita. May mga tainga sila, ngunit hindi nakaririnig. May ilong sila, ngunit hindi nakaaamoy. May mga kamay sila, ngunit hindi nakararamdam. May mga paa, ngunit hindi nakalalakad. Ni bulong man ay walang makalabas sa kanilang lalamunan. Ang nagsisigawa sa mga iyon ay matutulad sa kanila. Lahat ng nananalig sa kanila. Yun yan, nasa Biblia Katoliko. Binabasa ba yan ng pare? Tinuturo ba yan, mga kapatid sa inyo? Kung Katoliko kayo. Ang napagdidinig nyo sa pulpito, si Duterte, ganun. Yan ang marinig ko sa pare ngayon Pero bakit hindi kaya yung aral na yan ang kanilang basahin sa inyo? Na ang kanilang mga gawa ng kamay ng mga tao, yun ang kanilang sinasamba. May mata di nakakakita. May ilong di nakakaamoy. May bibig di nagsasalita. Nasa Biblia Katoliko yan. Ang nagsisigawa sa kanila, matutulad sa kanila.
lahat ng nananalig sa kanila, pag diyan ka nanalig, matutulad ka dyan. May tenga ka, hindi ka makakarinig ng katotohanan. May mata ka, hindi ka makakakita ng liwanag. Kasi ang focus mo nandoon sa ginawa ng kamay ng mga tao. Sukat yan ang panalanginan mo. Humarap ka sa bato, tapos lumuhod ka, pagkatapos manalangin ka ng 1 oras at kalahati na ulit-ulitin mo kung ano pinagsasabi mo. Yan ba utos ni Kristo yan, mga kapatid? Walang pari na nabubuhay ngayon sa buong mundo makakapagpakita sa akin na utos ni Kristo yan. Papaputol ako ng leg, mga kababayan. Kung may pari na makakapagpakita sa inyo, sa harapan ninyo, na yan ay utos ni Kristo.